Babahain pa yata kami ngayon guys. Inakyat ko na yung ibang mga gamit. Itinaas ko na muna yung ibang mga gamit namin dito sa bahay. Mukhang aabutin na naman kasi ng bahay itong aming barangay dito sa May Kawayan. Habang maaga pa, dapat nang maagapan. Hindi ganun kalakasan yung ulan, hindi rin tuloy-tuloy, pabugso-bugso. Pero yung tubig, unti-unti nang tumataas. Kaya unti-unti na rin naming inaakyat yung mga gamit para hindi abutin ng baha. Pati itong motor ko, sinicure ko na. Mahirap na, baka abutin pa. Ito lang yung pinangahanap buhay ko kay Angkas. Dito banda sa amin, sa dulo, medyo mababaw pa yung baha. Doon sa bungad, gatuhod na yung lalim ng baha. Sumaglit nga lang rin pala muna ako sa katapat na bahay. Nagpatulong kasi sila na iangat muna yung kanilang ref. Pagkabalik ko, pinagkakamad ako naman sa sako yung iba naming mga paninda. Salpak lang ng salpak, ubos talaga pati pantubos pagka ito inabot. Tuloy-tuloy pa rin yung pagkaangat ng tubig kada tingin ko sa labas. Kaya tuloy-tuloy lang rin ako sa pagkakamada sa ilan naming mga paninda. Dito ko nga lang rin pala to ilalagay sa loob ng aming bahay. Wala kasi kaming taas or second floor. Pero nasa around 2 meters naman yung taas ng aming bahay mula dito sa labas ng kalsada. This time naman guys, yung mga bote naman ng soft drinks, yung mga pinag-a-arrange ko. Pinasok na rin kasi ng tubig etong aming harapan. Maglulutangan yung mga bote na walang laman pagka pinabayaan ko. Kaya lahat ng pwede itaas, ipinagtatataas na namin dito. Nakaka-pressure sa mga oras na to kasi hindi namin alam kung hanggang saan yung itataas ng baha na to. Kasi kada check namin sa labas, talagang paangat na siya ng paangat. Pati etong motor ko, aabutin na. Kaya naisipan ko nang magtawag ng mga tropa. Inakyat agad namin dito sa loob. Salamat sa mga tumulong. Sana hindi na umabot dito sa loob yung baha, hindi na abutin tong motor ko. Boss, thank you ah. Buti naakyat na namin yung motor kasi dito sa pwesto ng motor kanina, inabot na. Ayan, kung makikita nyo, malapit na pumasok din dito sa loob. Ilang baitang na lang, wag naman sana. Pati itong tricycle sa harap, palubog na. Sa mga oras naman na to, naisipan na muna namin kumain ng aking mag-ina. Gutom na, kaya kain na muna. Kain muna kami guys. Para may lakas pagka lumala yung baha. Naiakyat ko naman na yung motor, tsaka yung ref, naitaas na. Nagpatulong ako sa mga tropa sa labas. Pagkatapos kumain, naisipan kong lumabas dito sa harap ng bahay. Titignan ko yung aming aakyatin, yung aming pagsisilungan pag yung tubig pumasok na sa loob ng aming bahay. Yan, dyan, dito kami aakyat kung sakali. Walang nakatira dyan ngayon kasi apartment yan, hindi pa tapos gawin. Pero sana hindi na umabot sa loob. Bukod sa pag-a-arrange ng mga gamit, puro dasal na rin kami. Yan yung pinakamalakas na sandalan sa oras ng kagipitan. Sa mga oras naman na to, isang dangkal na lang malapit nang pumasok yung tubig sa loob ng bahay. Hanggang sa maya-maya dumilim, nagka-brown out na pala. Mas okay na rin to, iwas kuryente lalo na sa mga lumulusong sa baha. Buti na lang na-charge ko yung flashlight tapos may reserba kaming solar dito sa bahay. Kaya kahit papano may nagbibigay liwanag dito sa madilim na paligid. Naka-prepare na nga rin pala yung bag na dadali namin kung sakaling lilikas na kami rito sa bahay. Mga importanteng bagay yung aming mga pinaglalagay. Sa mga oras naman na to, nakatulog na yung anak ko. Ako naman eto, dito muna magbabantay. Hindi pwedeng tulugan yung mga ganitong bagay. Kumbaga sa barko, pusoy kung pusoy. Good news naman sa mga oras na to kasi hindi tuloy-tuloy yung ulan tapos hindi na tumataas yung tubig baha. Hanggang sa nakatulog na rin si Crush sa sobrang pagod sa kaka-arrange ng ibang mga gamit. Wala na nga rin palang signal neto guys kaya hindi rin kami makapag-update sa aming mga pamilya. Magto 12:30 AM, chinek ko ulit yung labas. Ayun, bumababa na yung baha. Pero hindi muna ako matutulog antabayanan ko muna hanggang sa lumaki na yung pagbaba. Pababa na yung baha guys, sana hindi na dumire-diretso. Hindi na umulan-ulan or magpakawala ng dam. Mag-aalas 3 ng madaling araw, pagkasilip ko sa labas, all goods in the hood na guys. Medyo malaki-laki na rin yung ibinaba ng baha, kaya nawala-wala na rin yung aking kaba. Hanggang sa nakatulog na ako, alas 4 na siguro ng umaga. Magsi 6:30 AM, pagkagising ko, diretso silip agad sa labas. Kahit pusoy-pusoy pa, sige, bangon. Isang malaking thank you sa Lord, walang hanggang pasasalamat. Hindi mo kami pinabayaan, hindi pinasok ng tubig yung loob ng aming bahay. Kaya eto, kakain na muna kami para may mga lakas sa pagbabalik ng mga gamit mamaya. Almusal muna kami guys, para may lakas mamaya maglinis sa harap. Buti na lang hindi inabot yung loob ng bahay namin. Buti na lang talaga hindi inabot etong loob ng bahay. Kaya panatag na yung aming kalooban sa mga oras na to. After naman kumain, aalis muna ako, may paghahatiran lang. Kakatapos lang namin kumain guys. Maghahatid ako ng konting pagkain dun sa kakilala ni Crush. Nilusong ko na yung baha. Ang daming mga naglutangang mga gamit at mga basura. Talagang mahirap talaga pag inabot yung bahay ninyo. Mapapagastos ka talaga ng wala sa oras. Pero ang pinaka-importante, lahat kayo ay ligtas. This time naman guys, nakarating na ako dito sa isang street na aking pinuntahan. Nagdala ako dito ng konting pagkain kila Ate Julie ng mga ready to eat na. Kagabi pa siya nag-message, kaso nga lang hindi ko agad napuntahan kasi inuna kong iakyat yung mga gamit namin. Tapos mas malalim pa yung tubig dito sa block nila, halos lampas na sa akin. Kaya mas binabuti naming ipagpabuti
bukas na lang yung paghatid ng pagkain para safe na rin. Pagdaan ko naman dito sa clubhouse guys, ang daming mga motor. Inabot nga rin pala yan ng baha. Nang makarating ako sa amin, ito na ang simula ng linisan. Buti konting mga putik lang, hindi siya masyadong mabura. Kaya mas madali na tong mawalisan at malinisan. Mas maswerte pa rin talaga kami kasi harap ng bahay lang yung aming mapupukusan sa linisan. Yung mga gamit or yung mga paninda, madali na lang ibalik yan. Ang mahirap, yung mga iba naming kapitbahay na lubugan ng rep, ng mga motor at ng ibang mga importanteng gamit nila sa bahay. Kaya thankful ako kasi safe yung mga gamit namin tapos ligtas pa yung aking mag-ina. Kaya hindi muna ako makakapaglayag ngayon sa kalsada, dito na lang rin muna ako sa bahay. Lalo may mga baha pa sa ibang mga area sa Metro Manila. Kaya dito na lang rin muna ako para safe na rin. Nung time na bumaha, buti na lang talaga hindi ako bumiyahe kay Angkas. Buti na lang talaga nag-edit ako ng isa kong vlog na layag sa kalsada. Kasi kung nagkataon, baka na-trap na din ako sa ibang mga lugar na binaha. Kagaya na lang ng isang kagrupo ko sa Road Navigators, na-trap siya sa Valenzuela. Maraming bahang daan kaya kinabukasan pa siya nakauwi sa Marilao. Buti na lang safe yung pinag-stayan niya sa kalsada. Kaya mas maganda pagka may bagyo o kaya yung dam umapaw na, stay na lang talaga sa bahay. So sa mga oras na to, halos wala na yung baha dito sa kalsada. Kanya-kanyang linis na yung mga kapitbahay. Kaya yung mga nagkalat na gamit, yung mga nagkalat na basura kanina sa harapan, ayan, mukhang malinis na tignan. Bangon, may kawayan. So this time naman guys, naibalik na namin yung mga paninda dito sa harapan. Mukhang maganda at maayos na ulit tignan. Thanks God talaga. Kaya sa mga kapitbahay namin dyan dito sa Mayland, open kami hanggang 12:30 AM. Punta lang kayo dito, alam nyo naman kung saan yung bahay ni Kaibigang Marino. Guys, patapos na yun sa tindahan. Sa loob ng bahay na lang. Konti na lang, matatapos na. Makakapagpahinga na rin ng maayos ayos sa wakas. Pati yung motor ko, safe na safe guys. Talagang nakakatuwa, hindi siya binaha. Dinalaw nga rin pala ako dito guys ng dalawang kapatid ko. Kaibigang Marino Brothers dumating guys mula pa sa Plaridel, Bulacan tsaka Bustos. Nung nakita nila yung post ko, nagadibdib na yung baha, pinuntahan nila ako rito kinabukasan. Nakakatuwa kasi talagang ramdam ko yung concern nila. Hindi sila nagmotor, naghiram lang ng bike kasi alam nilang may baha pang mga dadaanan. Galing pa ng Plaridel at Bustos, Bulacan. Salamat sa pagdalaw, sa pagkamusta. Mahal ko kayo mga kapatid ko. Sobrang na-appreciate ko yung pagpunta nyo. Shoutout sa iyo, Jerome Cadelinya at Daniel Cadelinya. Shoutout ko nga pala yung dalawang nagpahiram ng bike sa utol ko, kay Bimar Lacambra at sa katrabaho ng papa ko sa Meralco. At syempre, sinamantala ko na habang nandito sila, nagpatulong ako ibaba yung rep. Medyo may kabigatan kasi hindi ko na rin tinanggal yung mga laman sa freezer. Pero bebasican lang yan ng Kaibigang Marino Brothers kasi tulungan. Maraming salamat sa inyo mga tol, sobrang mahal ko kayo. O paano ba yan? Gutom na. Tara, kain na muna. Kakain na kami, kain na rin muna kayo guys. Salamat sa pagsama at dahil dyan, for more video, follow for more.